Namerwisyo sa malaking bahagi ng Luzon. Bubulaga sa mga kapatid natin matapos ang magdamag na pag-ulan. Dala ng bagyong Kense. Dito sa Metro Manila, maraming kalsada na ang lubog sa tubig. Tuloy ang mga motorista na perwisyo. Guys, nakita niyo na ba yung post? Kasama pala tayo sa tatamaan ng bagyo. Kaya pala ang lakas ng ulan. Anong pake ko dyan? Hindi naman ako mapektuhan dyan, no? Oo nga, wala naman tayo mapapala dyan eh. Point ka dyan. Ang kaligtasan mo ay hindi natatapos sa salitang baha, lana. Karamihan sa kabataan sa tingin ay wala lamang. Walang pakialam sa mga nangyayaring sakuna at kalamidad. Bagaman hindi naman daw apektado, ngunit saan kakapit sa panahon na ng sakuna? Oh no! May bagyo! What am I supposed to do? Please help us, guys! Maghanda, mag-ingat, at maging alerto. Ang kaligtasan mo Ay kaligtasan ng buong pamilya. Sa panahon ng bagyo, hindi lamang lakas ng hangin at ulan ang dapat paghandaan, kundi ang kaligtasan ng bawat isa ang pinakamahalaga. Narito ang mga hakbang upang tayo ay maging handa. Una, maging kalmado. Iwasan ang mga bintana kung may malakas na hangin at ulan. Lumayo sa mga bintana at pinto upang maiwasan ang maaaring tumama o lumipad sa loob. Nagbahasan ka na doon. Tignan mo, ito. Uy, huwag na kayo sumilis-silis dyan. Delikado. Makinig sa anunsyo mula sa mga guro o opisyal ng eskwela sa kung ano ang dapat gawin. Sir, gusto ko na pong umuwi. Okay, class, kalma. Pasok na, wala na muna uuwi. Kasi napakadalikat. Sama-sama, huwag maghiwa-hiwalay. Panatiliging kasama ang grupo at tiyakin na nasusunod ang health protocols. Sa bawat paghahanda, ang kaligtasan mo ay pinakamahalaga. Dahil ang kaligtasan mo Ay kaligtasan ng buong pamilya. Mahalagang paalala, maging handa, maging ligtas. Dahil sa panahon ng bagyo, ang buhay mo ang laging una.